Talaga na tanong, ano po ang sapantahan ninyo doon sa conviction ni Franz Castro at ni Saturo Campo sa kasong child abuse? At dapat na ba silang matanggal si Franz Castro sa bababang kapulungan bilang incumbent representative? Napakagandang katanungan niyo, sir. Ano? Salamat sa tanong na yan. Actually, kanina nung ini-interview si Madam Kwan, sino ba yun? Si Madam yung Ma'am Relisa. Ano? Ma'am Relisa Lucena ng yakap ng magulang. Kasi idol ko yan na talagang kumbaga yung isip namin iisa yung kaisipan namin. Actually, hindi nyo natatanong, sir, or hindi nyo nasusubaybayan. Nag-organize ako ng Vanguard of Democracy. Vanguard of Democracy. Talaga mga kriminal yan. Ang problema nga lang kasi ang batas natin, malambot at malambot siya at saka may mga under threat. So, salamat sa Panginoon na nasintensya na verdict, convicted. Yung dalawa na yan na mga kidnapper. Actually, kidnapper yan eh. Simpleng pagkikidnap nila. Pero bago ko tapusin nga pala yan, naalala ko kasi itong ating Isiminay ay kontra talaga ng CPP. Sila ang dahilan. Kaya ang Isiminay napaalis sa mainstream media ang Isiminay dahil dyan sa dalawa. Dahil dyan sa dalawa na yan, sa dalawa, dyan sa Makabayan Black na yan, talagang may kasalanan dito. Talagang galit na galit ako. Si Congressman, Speaker Romualdez, yan yung may sala dyan. Pero before that, sir, kasi baka magtampo sa akin pala yung aking executive secretary ng aming guerrilla forces. Kung pwede daw, sir, ay banggitin ninyo, kung po pwede, ibanggitin nyo, pag-subscribe ang ating Pilipino sa Filipino Guerrilla Forces TV. Filipino Guerrilla Forces TV. Na kung saan, ito yung TV ng ating Pilipino na maghahanda kung sakaling pumutok ang gera para suportahan natin ang armed forces. Okay. Franz Castro and Saturo Campo, mga number 1 in mortal kong kaawayan. Kung kilala nyo si General Palparan, isa ako sa operation officer niya, but before Palparan, talagang sinasalubong ko na yan sila sa Central Luzon. Yan si Franz Castro at saka Saturo Campo. Number 1 kong binibira yan sa mga barangay. Hi guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito naman po muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan po natin ngayon ang interview muli ni Sir MJ at ni Sir Admar ng SMNI, Sunshine Media. So, subscribe na kayo sa kanila. Marami kayong tututunan dito at marami kayong matatanggap na balita na kumbaga nangyayari sa ating kapaligiran. Shoutout po, Sir Admar at si Sir MJ ng SMNI News. So, dito interviewin nila si Commander Dado. Si Commander Bukay. Sorry. Mali-mali ka na naman. DIY KKB Informative. So, si Commander Bukay. At si Commander Bukay, si Colonel Metran, ay tinanong, ano ang masasabi mo rito sa Makabayan Black na kumbaga na sintensyahan na? So, sa akin palagay, yun nga, ay kumbaga nasintensya na sila pero meron pang yung solusyon, yung bang aakyat ka pa ng isang baitang, pangalawang baitang patungkol diyan para magkakaroon sila ng susunod na kumbaga resolusyon o
mga solusyon dun sa kanilang hinaharap na problema na yan kasi na sila na-convict na sila. So meron pa tayong Court of Appeals at meron pa tayong Korte Suprema, no. So hindi natin alam kung ano mangyayari doon. So yun nga, at sasagutin to ni Commander Bukay na si Colonel General Metran, Segundo Metran Jr. So ito na po, tunghayan natin ang kanyang mga sagot mula sa ating mga news reporter na si Sir MJ at si Sir Admar ng SMNI News. Ito na po, guys. Talaga na tanong, ano po ang sapantahan ninyo doon sa conviction ni Franz Castro at ni Satoru Campo sa kasong child abuse? At dapat na ba silang matanggal si Franz Castro sa mababang kapulungan bilang incumbent representative? Napakagandang katanungan niya, sir. Salamat sa tanong na yan. Actually, kanina nung ini-interview si Madam Kwan, sino ba yun? Si Madam yung Ma'am Relisa. Ma'am Relisa Lucena ng Yakap ng Magulang. Kasi idol ko yan na talagang kumbaga yung isip namin iisa yung kaisipan namin. Actually, hindi nyo natatanong, sir, or hindi nyo nasusubaybayan. Nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, Vanguard of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Pero before that, sir, kasi baka magtampo sa akin pala yung aking executive secretary ng aming guerrilla forces. Na kung pwede daw, sir, ay banggitin ninyo, kung po pwede, banggitin nyo, pag-subscribe ang ating Pilipino sa Filipino Guerrilla Forces TV. Filipino Guerrilla Forces TV. Na kung saan ito yung TV ng ating Pilipino na maghahanda kung sakaling pumutok ang gera para suportahan natin ang armed forces. Okay. Franz Castro and Satoru Campo, mga number 1 in mortal kong kaawayan. Kung kilala nyo si General Palparan, si General Palparan, isa ako sa operation officer niya. But before Palparan, talagang sinasalubong ko na yan sila sa Central Luzon. Yan si Franz Castro at saka Satoru Campo. Number 1 kong binibira yan sa mga barabarangay. Talagang mga kriminal yan. Ang problema nga lang kasi ang batas natin, malambot at malambot siya at saka may mga under threat. So, salamat sa Panginoon na nasintensya na verdict, convicted. Yung dalawa na yan na mga kidnapper. Actually, kidnapper yan simpleng pagkikidnap nila. Pero bago ko tapusin nga pala yan, naalala ko kasi itong ating FPC-MNI ay kontra talaga ng CPP-LP. Sila ang dahilan. Kaya ang SMNI napaalis sa mainstream media ang SMNI dahil dyan sa dalawa. Dahil dyan sa dalawa na yan, sa dalawa, dyan sa Makabayan Black na yan, talagang may kasalanan dito. Talagang galit na galit ako. Si Congressman Speaker Romualdez, yan yung may sala dyan natutulang. Pero salamat naman sa kanilang administrasyon na sintensyahan. Kaya nga yung mga congressman dyan na katulad si Malatanda Romualdez and si Congressman Akop na congressman namin niya dito sa aming distrito sa Antipolo City, na even though idol ko siya, pero galit na galit ako na challenge niya si Dr. Raban
sa sarili niya bilang isang professor, isang doktor, isang professional, bilang militar or police. Kino-compare niya sarili niya. Never compare kasi iba yung mission ni Dr. Abadoy, iba rin yung mission ni Congressman Ako bilang isang pulis. Never mo i-compare yan. Magkaiba talaga. Pero sa totoo lang, in fairness kay Secretary Badoy at saka kay Eric, in fairness sa kanilang dalawa, ungas yung mga congressman na yan. Piruin mo, ito yung pangarap ko. Pangarap ko pa noon nang nasa serbisyo pa ako, na sana mayroong tao from the national government lalabas na propaganda na tatapatan ang Bakabayan Black. Dahil doon sa panahon namin, walang nagsasalita sa amin na nagtatanggol sa EFP. Lahat sila, Gabriela, binabanatan ng EFP. Pero sa panahon namin, wala. Kaya kami, on the ground, kasama namin si General Palakparan. Kaya nakulong si General Palakparan. Dahil pinagtulungan nila si General Palakparan. Witness ako dyan. Kaya ako nga lang, ang isang sundalo nag-witness kay General Palakparan sa korte. Ako ang nag-witness. Kaya galit na galit ako dyan sa mga inayupak na yan na mga sinungaling. Mga sinungaling. Si Franz Castro at saka yan sa Campo. Sarap ipagpumpog yan eh. Easy. Napakasinungaling yan. Alam mo bakit napakasinungaling? Lahat yung lumalabas sa bibig nila, walang katotohanan. Sinungaling mga tao na yan. Pag nagsalita sa Congress, mabuti na lang. Wala akong pangarap na maging congressman. Kasi kung naging congressman ako, kaming dalawa ang magbabalatan sa Congress na lahat ang lumalabas sa bibig niya kasi nangalingan. Dahil sa kanila, pasensya na lang sa isiminay, naging biktima kayo. Dahil sa inyong mga ginagawa para sa taong bayan. Nagpasalamat ako. Nagpasalamat ako. Real talk ito. Pero wala na ako sa servisyo nung lumitaw kayo eh. Wala na ako sa servisyo nung lumitaw kasi 2014 ako nag-guitar eh. Alam nyo, napakaganda ng programa ng Isiminay. Pero anong ginawa ng Congress? Pinasara. Kaya nga, kami ni Captain Dado, kung totoo naman sila, ang politician natin ngayon, kung sino man ang makaupong Pangulo, kung totoo man ang inyong layunin na labanan ang korupsyon at mga tiwaling Pilipino, tiwaling nasa gobyerno, kami ang solusyon ni Captain Dado. Tandaan nyo yan. Isusugal namin ang buhay namin para sa bayan, para lang mabago ang ating bayan, especially the corruption. Okay, balik ulit tayo sa dalawa na yan. Alam niyo sa totoo lang, mula nung naupo ang Marcos regime, hindi, siguro, na-observahan nyo, may nakikita ba kayong rally ng mga makakaliwa? Halos wala eh. Paano? Binayaran na ng administration sa aking duda. And that is my opinion. Na binayaran lang, wala na. Kasi yung NPA kasi na yan, yung CPP-NPA, pera lang naman ang kanila dyan eh. Ang purpose nila eh. Opo. Kaya, Yes sir, noted po. Kaya nandiyan pa yung NPA na yan. Magandang topic ito eh. Because I organize the vanguard of democracy is anti-corruption and anti-communism. Ako ang founder and president yan. Na ang layunin ko, mawala ang komunista sa Pilipinas, mawala ang korupsyon. Yun ang layunin ko talaga. Kaya nangarap ako na ang akala ko ganun ang layunin ni Pangulong Marcos. Kaya sa totoo lang, kaya doon ako humiwalay. Kasi hindi pala yun ang layunin nila. May mga personal interest. Katulad yan, People's Initiative.
tingnan mo sa People's Initiative, binayaran lang kami itong komunista. Nung binayaran komunista, wala nang kumontra sa People's Initiative. Except yung mga kumilos na mga ayaw sa mga People's Initiative na baguhin yung Constitution. Wala sa panahon. Okay, balik tayo. Opo. Balik tayo doon sa Partido Komunista. Ang Partido Komunista, NPA, nandyan sila dahil sa pera. Hindi katotohanan na ang kanilang layunin ay para sa bayan. Kawalang yan, kasinungalingan yan. Ang layunin nila, position and money. Tanan yung NPA, hindi nagsusurrender kasi dyan sila kumikita. Opo. So yan ang problema. Okay, in fairness rin, sa Isiminay na ang ating pandito si Pastor Kibuloy. Ano? Hindi ko rin nagugustuhan gaano ba ka-kriminal si Pastor Kibuloy na bigyan niyo ng pansin. Kaya nga nasabi ko sa Philippine National Police, masyado kayo sip-sip. Masyado kayo sip-sip. Nagtaas kayo ng reward 10 million para lang arestuin, mahuli si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Ano ba talaga kasalanan niya? Mabigat ba kasalanan niya compared to sa mga heinous crime? Mali. Kaya, ang nangyayari, sipsipan sa gobyerno. Opo. Pero hindi ko sinasabi na ako'y pro Duterte, anti-Marcos. Hindi. Nasa neutral kami ngayon. Opo, Pero Colonel. sinasabi ko na, ang sentimento ko na hindi ko nagugustuhan yung pagtatrato kay Pastor Kibuloy. Hindi ko nagugustuhan yun. Kasi ang daming heinous crime, ang daming problema ng bansa na isang pastor na nare-respeto ng ilang milyong Pilipino, and yet, binibigyan niyo ng pansin. Para ano? Padala insulto kayo? Ganon? Bibigyan niyo ng pansin? Lalo kayong, you create your enemy. Lalo niyo dinadagdagan ang kalaban. Hindi niyo matanggap na ganon ang si Pastor Kibuloy. Kasi yun ang kinagagalit ko. Ang daming problema ng bansa na hindi natin pina-priority. Opo. Pastor Kibuloy, ano ba yung mga charges sa kanya? Mga harassment o sexual harassment o ano pa man? Sa totoo lang, real to. Lahat man sila nagkapera eh. Lahat naman nila ginusto. Mayroon lang nagsusol, ganito. Real to yun. Yun ang opinion ko. Opo. Kaya hindi ko nangyari kay Pastor Kibuloy. Balik tayo. Hindi pa ako siya tapos sa Partido Komunista. Hindi pa ako tapos sa Partido Komunista eh. Bibigyan ko ng attention ito eh. Kasi dito tayo. Mga kababayan kong Pilipino, itigil na natin ang pagsusuporta sa Partido Komunista kasi yan isang dahilan na pababagsak ng ating ekonomiya. Pangalawa, kawawa yung mga bata. Kaya nga sabi ko sa anak ko nag-aaral ng lunod, anak, sabi ko, baka tayo maglaban-laban. Kasi darating ang panahon, tinan mo yung isang abogado na matay sa buhol. Kilala ko pa naman yung ama nito kasi nasa ako ng katubig noon sa Samar. Hindi niya alam na naligawan pala siya ng Partido Komunista, namatay. Kaya sinabi ko sa anak ko, sa mga anak ko, never tayo maglaban sa anak-anak. Pero mabuti naman, nasusundan nila yung gusto ko mangyari. Okay, balik sa last na sa mga Partido Komunista. Ang Partido Komunista ay hanap buhay. Tandaan nyo Partido Komunista ay hanap buhay. Mabuti na lang yung Tagum City, yung ating korte doon. Sorry. Bumigay na yung Colonel, yung pong cellphone. Pero sir, duly noted po yung inyong pong mga komento at inyong pong mga hinuha para sa bayan. Nararamdaman po namin, Colonel, ang inyong marubdob na mga komento. Kaso nga lang, salat po tayo sa panahon, sir. Sir, maraming salamat po. We appreciate po your comments at ang paglalahad po ninyo ng kwento at ang inyong pong mga sentimiento para po sa bayan bilang pong isang retiradong opisyal ng Philippine Army. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, Colonel.
Okay, maraming salamat sir. Ano? Maraming salamat. Si retired Army Colonel Segundo Metran, mga kapartner, na pag-uusapan natin yung... Napakaganda, guys. Natunghayan nyo. Napakaganda ng mga tinura ni Colonel Segundo Metran Jr. ng Philippine Army. Retired Colonel po siya. So ngayon, ang alam ko guys, pag nag-retire ka sa Colonel, matik yan, General ka General ka pag nag-retired ka. One step rank higher ba? Kagaya ng aking uncle na nag-retired siya as a full-fledged colonel. So ngayon na siya. General siya. General nang mag-retired. Yun. So maganda. So kayo guys, ano masasabi nyo dun sa desisyon ng korte patungkol dyan sa convicted na ating isang kongresista? So, comment down below kayo. So, napakahirap, no? Napakahirap isang kongresista na convict. So, ang tanong doon, makukulong ba to o hindi? Kasi, ang desisyon ang korte So, might be, pupunta pa siya sa Court of Appeals at pagka natalo uli yun, pupunta pa siya sa Supreme Court, sa Korte Suprema. Ito ngayon natin, mahaba-haba pa itong lakbayin ng naging kaso nitong isang kongresista sa House of Representatives. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informer. Thank you po sa inyong lahat, sa aking mga viewers at subscriber. At keep safe, God bless, and you have a great day, guys. At like, share, subscribe na po. Thank you so much. See you on my next vlog. So, hinayaan ko na muna hindi ako nag-post, nag-vlog dahil sa gusto kong may post ni DIY KKB informative ni Oliver yung usapan namin, 4 na oras ay naputon, sayang naman kung hindi niya may post yun. So, ine-edit pa niya baka may mga hindi tamang sinabi. Kasi February Revolution yun so, napag-usapan yung February Revolution. So, yun yung na-post na yata niya, so I have to check it pa. Alam ko meron nag-notify sa akin Tapos panoorin nyo lang, doon kayo manood. Supportahan nyo rin yung channel niya, kahit paano. Nagko-comment din siya para meron iba-iba yung insights na nakukuha ninyo. From a simple person that he is, tapos kanya-kanya analysis yan. Kaya kung titignan ninyo ngayon sa SOCMED, ang daming vlogger, iba-iba yung analysis. So, mamaya meron akong interview kay DIY, kay DIY KKB, KKB na TV, tapos noon, pinaunlakan ko dahil sa gusto kong suportahan natin siya, gusto kong suportahan natin siya. Tignan niyo yung channel niya, tapos noon, I am authorizing him na kunin yung aking mga content ng videos and then explain pa niya. Magkakausap naman kami. So that kung sino man yung subscriber dito, subscribe na rin kayo sa kanya, Support nyo rin. At tingin ko dito, tunay na Pilipino he's out na, imagine, bumiyahe pa siya para lang makipag-meet sa akin. Kaya nga, that's why I stayed up para I will really meet him sa stasyon. Pero before that, sir, kasi baka magtampo sa akin pala yung aking executive secretary ng aming guerrilla forces. Na kung pwede daw, sir, ay banggitin ninyo, kung po pwede, banggitin nyo, pag-subscribe ang ating Pilipino sa Filipino Guerrilla Forces TV. Filipino Guerrilla Forces TV. Na kung saan, ito yung TV ng ating Pilipino na maghahanda kung sakaling pumutok ang gera para suportahan natin ang armed forces. Okay.
Franz Castro and Sato Ocampo, mga number 1 in mortal kong kaawayan. Kung kilala niyo si General Palparan, isa ako sa operation officer niya, but before Palparan, talagang sinasalubong ko na yan sila sa Central Luzon. Yan si Franz Castro at saka Sato Ocampo, number 1 kong binibira yan sa mga barabarangay.